Ganito pala kayaman si Congressman Albi Benitez at ang kanyang buong pamilya. Matapos nagulatin noong May 29, 2025 ang online community ng VAUC case na isinampa ni Nicky Lopez Benitez laban sa mauupong kinatawan ng Bacolod sa darating na 20th Congress na si Albi Benitez. Lumabas naman kaagad ang official statement ni Attorney Peter Sanchez, legal counsel ni Kong Albi, na kanilang tugon sa mga paratang na isinumite ng asawa ng politiko. Ayon sa pahayag na ito, mariin itong itinatanggi ang walang basehan at retaliatory allegations laban sa kanya ng kanyang asawa sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act dahil sa umano'y economic and psychological abuse. Sinabi rin nila na ang kasong ito ay isinampa ng ilang sandali matapos na mag-file noon si Mayor Benitez para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal noong 2024. Ito rin daw ay nagdulot ng malubhang pagdududa sa mga motibo ng nagrereklamo. Ang reklamo din daw ng VAUC ay nakasalalay sa mga paratang na mula 21 years ago pa. Nakasaad din sa statement nila na bawat ari-arian na nakuha noong panahon ng kanilang kasal ay bayad ng buo ni Mayor Albi gamit ang kanyang sariling pera. Ngunit inilagay ito sa pangalan ng nagrereklamo na si Dominic Lopez Benitez. Kasama sa mga ito ang multi-million peso residences sa Forbes Park at Dasmariñas Village, ilang mga high-value assets gaya ng condominium units, luxury vehicles, at malaking halaga ng publicly listed shares. Lahat ng ito ay pinondohan ni Mayor Albi, pero nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng misis. Ayon din sa legal counsel, sa kabila ng judicial dissolution ng kanilang property regime noong 2004, si Mayor Albi ay patuloy na nagbibigay ng hindi lamang ordinaryong suporta, kundi high standard of living, shouldering personal, household, and even extended family expenses for more than 2 decades. Kasama dito ang complainant's travel, business ventures, staff, and credit card charges, kahit na matagal na mula nang mangyari ang kanilang paghihiwalay. Dahil nga nalaman ng publiko na maraming ari-arian na pagmamay-ari ang dating alkalde, matagal na ring napag-uusapan kung gaano ba talaga kayaman ang kanyang pamilya. Nang maupo kasi siya bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Occidental noong 2010 hanggang 2019, siya ang sinasabing isa sa mga pinakamayamang congressmen sa Pilipinas. Sinimulan ni Kong Albi ang kanyang business career sa pamamagitan ng pagtatatag ng Bingo Bonanza Corporation noong 1993. Kalaunan ay naging AB Leisure exponent ito na nagpapatakbo ng mga bingo establishments sa mga shopping mall sa bansa. Nang mga sumunod na taon din ay naging majority owner and chairman siya ng gaming firm na Leisure and Resorts World Corporation o LRWC na nakakuha ng Bingo Bonanza noong October 1999. Siya rin ay dating naging presidente ng nasabing korporasyon. Ang AB Leisure exponent o ABLE ay isang dominant bingo operator sa Pilipinas na nagbibigay ng professional bingo gaming sa buong bansa. Sila ay operator at licensee ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa mga bingo games. Bilang Bingo Bonanza, ang kumpanya ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga bingo parlors at mga kagamitan para rito sa buong bansa. Ang kanilang mga bingo parlors ay naging sentro ng community and entertainment at mapagkukunan ng kita para sa gobyerno. At isa rin itong sponsor para sa mga fundraising activities na may kinalaman sa social and educational programs. Nakabase ito sa Pasig City at nagpapatakbo bilang isang subsidiary ng LRWC. Sa patuloy na tagumpay nito sa e-bingo, ipinahayag ni Reynaldo P. Bantog, CEO ng LRWC, na ang kumpanya ay patuloy na magtutuon sa pagpapalawak ng kanilang mga bingo sites, pati na rin ang patuloy na paglulunsad ng mga electronic variants ng kanilang mga bingo games na nag-ambag sa pagtaas ng net income increase ng AB Leisure subsidiary. Ang ABLE ay may kabuuang 74 bingo outlets, kung saan 39 ay traditional bingo halls at 35 bingo boutiques. Matatagpuan ang mga ito sa Metro Manila, Pampanga, Cebu, Bacolod, Bohol at Isabela. Mayroon ding mga sponsorships na ginagawa ang Bingo Bonanza
tulad ng Bingo Bonanza National Open Badminton Tournament. Pinaghusay din ng kumpanya ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pag-sponsor nito sa Bingo Bonanza National Open, isang kompetisyong kinilala sa buong mundo na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex. Sa pahintulot ng Philippine Badminton Association, ang tournament ay nag-alok ng kabuuang cash prize na 1.5 million pesos at kumuha ng mga manlalaro mula sa buong Asya, Europa at Amerika. Inihayag din ang paglagda ng LRWC sa isang asset share at purchase agreement kasama ang Premier Horizon Alliance Corporation o PHAC, DigiWave Solutions Inc. at TGXI. Ang LRWC ay nagpapatakbo din ng mga gaming operations sa pamamagitan ng subsidiary nito, ang First Cagayan Leisure and Resort Corp o FCLRC, na nagpapatakbo at nagsasagawa ng internet and gaming enterprises and facilities sa Cagayan Special Economic Zone Freeport. Dahil dito binigyan ng Cagayan Economic Zone Authority ang FCLRC ng eksklusibong lisensya hanggang 2031. Ang ABLE din ang unang nag-alok ng live streaming bingo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pinakabagong platform nito, ang Bingo Plus. Ang ABLE din ay mayroon ng 124 bingo sites na matatagpuan sa buong Pilipinas. 124 dito ay mga sites ng Bingo Plus, 45 ay mga sites ng e-casino, at 19 ay hybrid o bingo boutiques na may e-casino offerings. Sumunod naman ay sumubok na pumasok sa film and TV production si Mayor Albi sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Bright Light Productions at itinatag ito noong 2020. Sila ang nagsisilbing isa sa mga block time partners at distributor ng Signal Entertainment para sa TV5 at ABS-CBN Corporation para sa Kapamilya Channel, A to Z, Kapamilya Online Live, The Filipino Channel, at streaming platform na I1TFC. Saglit din niyang pinatakbo ang online cockfighting o e-sabong company na Visayas Cockers Club Inc. sa ilalim ng brand na Sabong International PH. June 2021 nang makatanggap ang kanyang kumpanya ng lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para maging operational. Ngunit noong May 2022, nahinto ito dahil ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang lahat ng operasyon ng e-sabong. Si Albi Benitez ay isinilang sa Palo Alto, California, kina Jose Conrado Benitez at Betty Bantog na parehong taga Negros Occidental. Nag-aral siya sa LaSalle Green Hills para sa elementary at secondary education. Pagkatapos ay nag-enroll siya sa College of William and Mary sa Williamsburg, Virginia at nakatapos ng degree sa mathematics. Dati rin siyang national athlete. Naging Secretary General siya ng Philippine Badminton Association noong 2011. Itinatag din niya ang Betty Bantog Benitez Foundation Inc. noong 1982 at ang Kaayong Lawas Foundation Hospital. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.